Dakuin lang ho natin, mabilisan po eto, mga bossing. Ano daw ang pagkakaiba ni Gutesa? No? Ano daw ang pagkakaiba ni Orly Gutesa at dito pong kay Madriaga? Notaryo. 'Di ba? Notaryo. Yung kay Madriaga maayos ang pagkakanotaryo at hindi peke. Yung kay Gutesa peke daw yung pagkakanotaryo. Tsaka mga kababayan, alam naman ho natin mga bossing, nung nagsasalita pa lang po si Orly Gutesa, wala nang kapupuntahan eh. Alam mo na nag-iimbento at alam mo na yung utak niya malayo doon sa kanyang binabasa. 'Di ba? Ako ho mga bossing, kung sakali ako babasa tapos kung kumbaga ako gumawa nung ano na yon, nung salaysay na yon, 'di ba? Kung ako gumawa nun, kahit hindi ho ako nakatingin doon sa papel, pag may nakalimutan lang akong konti, ang gagawin ko, silip lang ganun, tapos salaysay na din. Alam mo yan, kabisado mo yan kasi nasa utak mo yung mga pinaggagawa mo, nasa utak mo yung mga isinulat mo doon. Sinulat mo lang doon para walang makaligtaan. Na kung sakali may makaligtaan ka, tingin, okay, salita agad. Yung kay Gutesa, ang daming ang dami pong kagaya nung binilang daw yung pera. Binilang yung pera na manual. Tapos eto pa ho, mga kababayan. Ginamit pa ginawang lead pa yung sinabi ni Gutesa na kesyo daw po ganito. Doon sa video ni Saldico. Bakit ganun? Hindi na nag-video si Saldico. Wala na. Hindi ho kaya kasi naramdaman nila na hindi kinakagat ng mamamayang Pilipino yung mga gawa-gawa nila. Di ba? Biruin mo dati ang lalakas ng loob nila, no? Dati ang lalakas ng loob nila. Merong video 1, may video 2, may video 11 pa. May mga series pa. Nung nalaman, ramdaman nila, pinagtatawanan lang sila. Wala na. Ito po, yung kay yung kay Madriaga, mga bossing, kung babalikan po natin, kung babalikan natin yung hearing po, nakasama yung OBP, kasama po yung Department of Education, yung mga disbarment na mga tauhan, bataan, ni Sara Duterte, mga bossing. Ay nako, nanginginig ho sa takot. Sige, para mas natin, para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko, ito, ipapakita ko ho sa inyo mga bossing. Nanginginig sa takot. Bakit? Kasi hindi niya kilala at hindi niya alam eh. No? Yung mga tao eh. Speaker, ayon din po, siya po ang nagpipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol, sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am. Sino ang boss niya? Sara Duterte. Kanino ibibigay yung pera? Kay Latchika. Na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang Yan yung mga sinasabi ni Madriaga. Di ba, Chi? Villaruel? Kaya po, may talagang mas matimbang ho. Versus doon sa Gutesa na hindi na po makita hanggang ngayon. Di ba? Na hindi na po lumalabas hanggang ngayon. Kaya nga, yung pinipilit nila, si Martin Romualdez, kasuhan. Dahil daw po may sinabi na, dinawit ni Gutesa, itong si Martin Romualdez, hanggang ngayon hindi makasuhan eh. Bakit? Yung nagsabi, yung naninira, hindi magpakita. Kaya sabi ng ombudsman yata ako, kundi yung nagsabi, kung di ako nagkakamali. Sige, makakasuhan namin si Martin Romualdez, pero baka mga 3 to 6 months pa. Bakit? Maghahanap pa sila kung ano ikakaso nila. Di ba? Pero kung siyempre mga kababayan, simple lang ho yan. Kung meron na silang nakita, nalaman na nila, na may kaugnayan si Martin Romualdez at si Martin Romualdez ang pinaka mastermind diyan, kaso agad-agad yan. Di ba? Tato! Shoutout sa iyo kung nandiyan ka man. Di ba? Kaso agad yan. Pero wala nga eh. Tingin ko nga mga kababayan, napapressure na lang sila eh.
nape-pressure na lang sila doon sa mga DDS na pinipilit na, oh, si Martin Romualdez, sali. O sige, hanapan namin ng kaso, no? Kasi baka magalit yung mga DDS. Kaso wala talaga. Pero eto, yung sinasabi ni Madriaga, nandiyan din po sa hearing doon sa Congress, mga bossing. Kaya nga po, di ba, kapag ka maiipit na yung mga tauhan o yung mga bata ni Sara Duterte, bigla na po sumasakit yung dibdib, nahihilo na, hindi na mga makahinga. Kasi ipit na din po no? Na kapag ka tinuloy-tuloy yung question and answer doon sa Kongreso, yari sila. Siguro, ako tingin ko, baka nag-usap-usap sa office, ganito kapag ka yung tingin nyo na sasabit na tayo, umarte na Kasi yung Kesulaica, yung sinasabing hindi makahinga, pagdating sa ospital, nakita natin, pinapatawag nila yung mga media. Sabi, pwede bang palapitan yung mga media dito? Nung wala pa yung media, hindi na maumiiyak. Paglapit ng media, saka nag-uiyak. Diba? Kaya, yung mga ganyang mga kilusan nila, alam natin na arti-artihan lang po upang mahinto yung hearing. Pag hindi nahinto, lahat sila ligwak. Nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel Lachica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential fund? Correct. Di ba? Bakit doon? Nga naman. Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi No, kasi siya yung nakakaalam lahat. Sila Chica. siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Bagong affidavit. Pakinggan nyo ito. Si ano pangalan nito? Etong yung kay Madriaga. Sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel. Siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 Halos tugman-tugma po doon sa mga doon sa mga sinabi o napag-usapan po doon sa hearing. No? Pati sinabi hindi ko po kilala si Mary Grace Piatos. elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon. Saka ito dagdag ko pa din ito mga bossing. Dagdag ko yung tinanggal ko na na litrato. Isama ko lang Ito pa. Yung mga balita noon. Ngayon, December. Deliveries in duffel bag. Yan yung sinasabi. Sara Duterte's 2022 campaign allegedly funded by Pogo and drug money, says ex-aide. Sinabi. Yan ni Madriaga. Di po ba? Biruin mo, no? Tapos eto, tingnan nyo kung sasama mo pa yan, kung titignan mo maigi. Yung sinasabi ni Trillanes, Duterte's bank account not cleared of anomalies. Yung joint account nilang dalawa. Madami madaming mga issue itong mga ito na hindi po nila sinasagot. Madami silang mga issue na ang paulit-ulit lang nilang sinasagot ay, wala yan, pinupolitika lang kami niyan. Ay, wala yan kasi ganito. Ay, wala yan kasi si Sara Duterte ay malakas na kompetensya nila para doon sa 2028 election. Ganun at ganun na lang po. Siyempre, yung mga DDS, mga boss chipamo, sir, kumbaga, paniwala lang sila agad. Ganun at ganun lang din.